Actually, nagbukas na kami ng mga extra wards para sa leptospirosis. So, sa ngayon po, meron na pong 4 na wards na para po sa leptospirosis. Ang problema po, pag nagbubukas po ako ng ward na ilalagyan ko po ng leptospirosis, yung iba pong mga sakit na babawasan po yung kama nila. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga pasyenteng apektado ng leptospirosis, kinulang ng mga doktor at nurse sa San Lazaro Hospital at sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Sa kabila ng madami na silang inilipat na pasyente sa ibang lugar, alinsunod sa panawagan ng Department of Health sa mga private hospital, natanggapin ng mga pasyenteng apektado ng leptospirosis, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng nagpupunta sa mga naturang public hospital. Ayon kay Dr. David Suplico, Chief of Medical Profession Staff ng San Lazaro Hospital, mas pinipiling puntahan ng mga pasyente ang kanilang ospital dahil mas accessible ito para sa mga taga-Maynila at sa mga kalapit na lugar na nakaranas ng matinding pagbaha. Sinugod muna ako sa dalandanan emergency ng Valenzuela. Tapos sabi ng doktor namin doon, dumiretso na ako sa malaking ospital dito sa San Lazaro. Tapos doon nga na-trace na severe na ako, severe leptos. Kaya diretso ako sa pag-ano namin dito sa ICU ko dinala. Sinabi pa nito na kinulang din ang kanilang dialysis machine na ginagamit sa paggamot sa leptospirosis, subalit sapat naman ang supply ng gamot para dito. Kaya't nananawagan si Suplico sa mga health worker na mag-volunteer na sa kanilang ospital para matugunan ang pangangailangan ng mga medical profession staff. Inaasahan pa rin magpapatuloy ang pagtaas ng bilang ng kaso ng leptospirosis sa bansa dahil nasa 2 linggo ang incubation period nito matapos ang malawakang pagbaha sa bansa dulot ng habagat at bagyong Karina. Sinabi naman ni Dr. Jose de Grano ng Private Hospitals Association of the Philippines o PAPI, handa ang mga pribadong ospital sa pagtanggap ng mga pasyenteng apektado ng leptospirosis, lalo na kung ito ay emergency cases. Tiniyak din ito na kumpleto ang mga gamit ng ospital na kakailanganin at mga medical staff na mangangalaga sa mga pasyente. Yes naman, ang mga private hospitals naman po open. Pero ang problem kasi rin, napakadaming viral infections ngayon, minsan dengue, at halos yung mga private hospitals puno din, ano? But then of course, kung mga emergency naman yan, i-accept pa rin ng hospitals yan. At kung kailangan lang, alam mo yung ang natatransfer usually sa San Lazaro and NKTI, yung medyo critical, ano? So, kasi ang mga ganon, nire-repair dahil baka kailangan ng i-dialyze. Tiniyak din ito na kumpleto ang mga gamit ng ospital na kakailanganin at mga medical staff na mangangalaga sa mga pasyente. Kung emergency naman yan, hindi yan tinatanggihan ng ospital. Ngayon, kung kailangan ng dialysis, yun na minsan na magiging problem kung yung hospital na pagdadalhan ay walang dialysis services. So, siyempre, ita-transfer nila yan doon sa dialysis center o doon sa mga may dialysis services. No? Pero kung sa number of beds at mga equipment aside from dialysis naman, okay naman, equip naman ang ating mga private hospital. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.